Pakilapag na lang dyan sa gilid ng pinto, iha. Pakipasok na rin ang mga timba sa labas, ha? Sige po, la. May papabuhat pa po ba kayo? Para isahan na lang po. Wow, ang gara naman talaga ng kargador na yan. Tignan mo, tol, oh. Pumuputok na yung braso, oh. Ay, si Monty ba yan? Loko, akala ko kanina lalaking long hair na nakatalikod eh. Malakas pa ang sumunod na tawanan ng grupo ng kalalakihan pagkatapos madaanan ng kababata na nagbubuhat ng mga galon ng tubig. Kabilang sina Jerome at Joey sa mga mahilig manukso kay Monty sa tuwing nakikita nila ito. Nakasanayan na nilang gawin yon lalo pat di naman ito lumalaban o sumasabat man lang. Naku, mga bata talaga yon. Napaka! Ikaw naman kasi, iha. Bakit hindi mo subukang mag-ayos naman kahit konti? Napagkakamalan ka tuloy maton dyan sa bihis mo. Grabe naman po kayo sa maton, la. Pero hayaan mo na po sila. Ang mahalaga, komportable po ako sa suot ko. Ay, basta ako concern lang sa'yo, Monty. Kapag nasanay kang ganyan, wala nang lalaking magtatangkang manligaw sa'yo talaga. Maganda ka pa naman sana kung mag-aayos ka lang. Idinaan na lang sa tawa ni Monty ang hindi lantarang puna sa kanya ng kapitbahay nilang si Aling Ninda. Sanay na siya mula pa dati sa ganong mga opinyon tungkol sa pananamit at kilos niya. Ang ibang tao sa paligid nila naaawa sa kanya. Inaakala nilang dahil yun sa paglaki niya na walang nanay na maaaring magturo sa kanya na kumilos na parang tipikal na dalaga. Di pa nakatulong na kinalakihan niya ang pagsuot ng mga pinaglumaang damit ng kanyang tatay. Sa una, nasasaktan siya at nagtataka kung bakit gano'n ang sitwasyon. Ngunit kalaunan, ipinaintindi sa kanya ng ama na ang mahalaga, komportable siya at walang inaargabyado. Kaya naman kahit anong sabihin ng mga ito, hindi na siya apektado. Hindi rin siya nagtatanim ng sama ng loob sa mga taong maaaring may hindi kaaya-ayang sabihin sa kanya. Oh, anong pinunta mo rito? Katatapos lang namin i-assemble ang net. Huwag mo sabihing pinapabuhat sa ipabalik ni Kap. Uy, daya! Oras namin to ngayon mag-badminton. Mamaya mo na ligpitin. Hindi, maglalaro din sana ako. Pero sige, hintayin ko na lang kayo matapos. Ano ka mo? Narinig mo ba yun, Joey? Maglalaro din daw siya. May dala pang raketa o pambira. Sino naman kapartner mo niyan, Monty? Sarili mo lang din. Inula ng tawanan ng court ng barangay kung saan naglalaro ang mga barkada ni Jerome. Sanay na silang laging utusan si Monty sa pagbubuhat ng kung ano-ano, kaya naman ang sabihin nitong maglalaro din siya, nakakapanibago sa pandinig ng kanyang mga kababata. Natuloy naman ang mga ito sa paglalaro ng badminton. Tila sinasadya pang tagalan ng oras habang naghihintay si Monty sa gilid ng tahimik. Inabot na ng gabi ang magbabarkada at nang lumapit na ulit si Monty, nang asar pa ulit ang mga ito. Ay, gabi na pala. Sensya na, di namin napansin, Monty. O sige, ikaw na rito. Hinay-hinay lang sa paghampas ng raketa, Monty ha. Baka mabali. Sige, salamat. Tumabi ang dalawa ngunit sa halip na umuwi na lang, talagang pinanood nila si Monting maglaro. Dahil mag-isa lang si Monty, sa tuwing hahampasin niya ang shuttlecock at napupunta ito sa kabilang net, siya lang din ang kukuha para hampasin pabalik. Sa una, pinagtawanan niyo ni na Jerome, ngunit kitang-kita ang pagiging maalam nito sa paghawak ng raketa na nawili na rin sila sa panonood. Hindi halata sa medyo kalakihang katawan ni Monty na magaan itong magdala ng raketa. Hindi na tuloy nakatiis si Joey at nagtangka ng maging kalaban ni Monty sa court. Oh, teka tol, saan ka pupunta? Sa harap ng net, ano pa ba? Kita mo naman ang galing oh. Maganda tong kapalitan sa badminton, panigurado. Sayang naman kung hindi ko ite-testing. Nasisiraan ka na ba? Akala mo papayag yan pagkatapos mong asarin kanina? Baka hatawin ka pa ng raketa niyang tomboy na yan. Wala namang mali kung susubukan para... Hindi na natapos ang sasabihin ni Joey nang makita nila kung paano bumagsak ang buhok ni Monty mula sa pagkakapusod nito. Hindi naman yon alintana ni Monty at tuloy lang sa paghampas ng raketa at papalit-palit ng pwesto.
Ngunit dahil sa sumasagabal niyang buhok sa mukha, pumapalya ang kanyang bawat tira. Napangiwi si Joey nang pagmasdan niya ang paglalaro ni Monty at bumalik na sa dating pwesto. Tama ka nga tol, mukhang hindi magandang ideya na makipaglaro ako dyan. Sabi na sa'yo nakachamba lang yan kanina kaya smooth maglaro. Pero kita mo naman ngayon, banong-bano talaga. Tara na, uwi na lang tayo tol. Bad trip. Saglit tol. Oy Monty, kung ahas na kang lalaki, totohanin mo na ha. Hindi yung para kang kargador pero yung buhok mo daig pang Disney princess sa haba. Nagmumukha kang tanga. Naiwan ang tunog ng bungis-ngisa ng dalawang lalaki pagkatapos lisanin ang court. Napasalampak naman si Monty sa sobrang pagod sa laro at dala na rin ang kahihiyan ng nangyari kanina. Di naman niya ang buhok niyang hanggang balakang ang haba. Ni minsan, hindi niya to nilulugay sa tuwing lumalabas. Ngayong ramdam niya ang pagiging sagabal nito, nakapagpasya na siya. Bukas na bukas din, sisimulan niya na ang pag-aayos ng sarili. Hindi ayon sa sinabi ng iba, kung hindi dahil sa sarili niyang kagustuhan. Oh anak, ano gagawin mo dyan sa gunting at mukhang ang sama ng tingin mo Tinitignan ko lang, tay, kung matalas ba. Yung sigurado ako magiging malinis ang pagputol ko sa buko. Ano? Balak mong putulin lahat ng yan? Naku anak, ilang taon din yung ganyang kahaba. Baka mamaya manghinayang ka lang din kapag putol na. Kalma ka lang, tay. Hindi naman lahat tatapyasin ko Puputulan ko lang ng sapat para hindi nakakasagabal sa ginagawa ko. Hindi ka ba payag, tay? Hindi naman sa ganun anak. Nasa tamang edad ka naman para magpasya kung anong gusto mo sa buhok mo. Ang akin lang, hindi kasi mabilis magpahaba ng buhok kaya dapat pag-isipan mo mabuti. Teka, may nang-away na naman ba sa'yo? Kaya ka nag-iisip ng ganyan? Isumbong mo kay tatay. Hindi mapigilang makaramdam ng konsensya ni Fernan habang pinagmamasdan ng anak. Lumaki kasi itong tanging siya lang ang kasama kaya naaawa siya sa tuwing may kinakaharap ito. Walang ibang babaeng mapagtatanungan ng anak dahil nang mamaya pa ang asawa niya, hindi na siya sumubok pa ulit na maghanap ng ipapalit. Alam naman ni Fernan ang kasarian ni Monty. Tanggap niya ito ng buong buo. Ngunit minsan, napapaisip siya na kung nandito lang sana ang nanay nito, tiyak na dobling suporta ang matatanggap ng bata sa paglaki sa mapanghusgang mundo. Desidido na po ako, tay. Hindi naman po ito para sa iba kundi para sa sarili ko Matagal ko nang ramdam na may kulang. Alam ko namang hindi ito mapupunan ng simpleng paggupit lang. Pero simula na rin to. O sige, kung ano man gusto mo nak, suportado kita. Pero baka gusto mo ako na maggupit. Baka mamaya tabingi ang gupit mo, pangit ang kalabasan. Wala tayong budget pang salon. Sure ka, tay? Alam mo manggupit? Kalbo ka naman po Baka kalbuhin mo pa ako. Naku, ang batang tuminamalit ako Watch and learn, okay? Kinabukasan, tuloy sa pagtulong si Monty sa mga kapitbahay nilang nagpapahatid ng tubig. Ginawa na niyang sideline yun ngayong bakasyon. May naitutulong din yun sa kanya kung babaliwalain niya lang ang parteng hindi mapigilang pamumunang natatanggap niya. Naku po, Diyos ko. Anong nangyari sa buhok mo, iha? Pinagupit ko po, Lola. Mainit po kasi. Para hindi na rin sagabal kapag gumagalaw ako. Hindi mo man lang ba pinaayos sa salon, Monty? Mukhang pang lalaki ang gupit sa'yo. Ay nako, mas gusto ko na po ang ganito, Lola. Mas presko nga to Bagay naman, di ba? Panay ang palatak ni Aling Ninda habang tinatapos niya ang ginagawang pagbubuhat ng tubig. Hindi naman yun inintindi pa ni Monty dahil taliwa sa mabigat na salita nito ang gaang nararamdaman niya ngayon. Mula nang magupitan siya, mas lalo niyang minahal ang sarili. Sa tuwing titingin siya ngayon sa salamin at nakikita ang bago niyang ayos, mas tanggap niya na ang nangyayari. Tapos na siya sa ginagawa at pabalik na sana nang tawagin siya ni Susette, isa sa mga kapitbahay nila at kilalang nanay ni Jerome. Sinenyasan siya nitong lumapit at agad niyang ginawa yon. Ano po yun, Manang Susette? Ikaw yung naghahatid ng tubig ni Ninda, tama? Sundan mo ko, may ipapabuhat ako sa'yo. Sige po, Manang. Oh, heto na. Kunin mo tong dala kong sako.
Yung mga sakong nandyan, pakidoble na lang ang balot bago mo buhatin, ha? Siguraduhin mong itatali mo ng mahigpit. Ano po to? Hala, ang daming langaw. Dumi ng kalabaw yan. Bilisan mo ng kumilos at magtatanim pa ako. Nagulat man dahil akala ni Monty simple lang ang ipapabuhat ni Suset. Hindi na siya nagreklamo. Hinigpitan niya ang tali ng sakong hawak at walang pangingimi itong nilagay sa kanyang balikat. Nakasunod naman si Suset sa kanya at nagbabantay sa kanyang ginagawa nang makailang balik sila sa likod bahay nito kung nasaan ang hardin ng ginang. Nakita niya rin doon ang isa pang anak nitong babae na si Kyla. Nang magtagpo ang mga mata nila at nginitian siya ng dalaga, nahihiyang tumuloy sa trabaho si Monty. Pagkatapos niya sa gawain, sakto namang pasok din ni Jerome kasama ang mga barkada nito. Halata ang galing ang mga ito sa paglalaro at nang makita nila ang ayos ni Monty, nagtawanan sila. Kung dati para kang lalaking long hair, ngayon para ka ng principal na matigas ang katawan. Pambira, talagang sinunod mo nga ang sinabi ko. Nagpagupit ka nga. Ano bang nangyayari dyan? Ma, bakit mo yung pinapapasok sa bahay natin? Ang daming pwedeng utusan dyan sa labas oh. Itong tomboy na to pa talaga. Ikaw na batugan ka talaga. Mabuti na tong si Monty nakakatulong. Nung isang araw pa inuutos sa yan ni Mama eh. Kalalaki mong tao hindi man lang tumulong sa gawaing mabibigat dito sa bahay. But, Hindi na nakatiis ang kambal ni Jerome na si Kyla sa panunuya ng kapatid niya. Habang abala siya lagi sa pagtulong sa ina nila, ito namang si Jerome, hayahay lang at mas pinipiling maglaro kung kailan ito gusto. Matagal na itong bulakbol sa pag-aaral at nitong bakasyon, walang balak na bumawi sa mga bagsak na grado sa klase. Panay konsinti rin si Suset kung kaya't hindi na mapakinabangan ng kanyang kapatid. Kyla, mamaya mo na sermonan niyang kapatid mo. Huwag mo siyang ipahiya sa mga barkada niya. Jerome, dali mo na muna yung friends mo sa loob, nak, ha? May merienda akong hinanda ron. Tara, asikasuhin ko kayo. Pasensya ka na, Monty, Lagi bang ginagawa sa ni Jerome yun? Matabil talaga ang dila nun, eh. Ayos lang, Kyla. Sanay naman na ako, eh. Ganun talaga siguro ang mga lalaki. Ay, nako. Spoiled kasi yung kay Mama kaya lumaking parang hari ng mundo. Ay, teka. Kumain ka na ba? Ayos lang. Sa bahay na lang, mamaya. Hindi pwede yan. Diyan ka lang muna, okay? Ako nang kukuha ng merienda mo. Baka pagtripan ka ulit ng mga yun, eh. Kukunin ko na rin yung bayad para sa'yo. Pagkabalik ni Kyla sa hardin, nagulat siyang para sa dalawang tao ang dala nito. Sa halip na abutan lang siya ng merienda, talagang sinabayan pa siyang kumain ng dalaga. Nahihiya man, pinilit niyang sariling harapin ito at pasalamatan. Labis ang galak ni Monty ng oras na yun. Hindi niya akalain na ang babaeng hinahangaan niya lang dati mula sa malayo, nakakasabay niya ngayon. Kung anong ikinasahol ng ugali ni Jerome, salungat naman sa kabaitang taglay ni Kyla. Sige na kasi, Monty. Subukan mo na to. Promise, babagay to sa'yo. Pangit ba ang gawa ko kaya ayaw mong tanggapin, ha? Maganda naman, Kyla. Pero madudumihan o mapipigtas lang to sa akin kapag sinuot ko sa trabaho. Tsaka tignan mo nga ako. Mukha bang bagay sa akin ang mga ganito kakintab na kulay na bracelet? Sige na. Huwag mo na lang isuot kapag may trabaho ka. Pero tanggapin mo pa rin, please. Para sa akin. Ay, sige na nga. Pero kapag nasira to, walang sisihan, ha? Mula ng araw na kinampihan ni Kyla si Monty laban kay Jerome, tuluyang nagkalapit ang dalawa. Napapadalas din kasi ang pagpapaayos ni Suset ng hardin, kaya hindi maiwasang magtagpo ang landas nila. Bukod sa kaya ng ginang na baratin ng bayad kay Monty, mas sanay siyang utusan ito dahil wala itong reklamo kahit na sa maputik na gawain. Yun nga lang, hindi rin nakalagpas sa mata ng ginang ang malapit na pagkakaibigan ng dalawa. Bilang ayaw ni Suset na machismis ang anak na napapadikit sa dalagang lalaki kung kumilos, todo ang pagmamatsyag niya rito. Nang araw na yon,
Sinadya niyang lakasan ang boses para matigil sa pagkukulitan ng dalawa. Hay, sobrang init sa palengke. Kanina pa ba kayo tapos sa pagtatanim, Kayla? Nasaan ang kapatid mo? Tapos na po kami, ma. Nagpapahinga na lang. Ewan ko rin sa isang anak mo, ma. Kanina ko pa ginigising pero ayaw tumulong. Manang, tutulungan ko na po kayo. Ihatid mo nga lahat sa kusina yan, Monty. Umuwi ka na rin pagkatapos, ha? Agad na sumunod sa utos si Monty habang tumaas naman ang kilay ni Kayla sa inasta ng ina. Kapag kasi mga bisita ng kapatid niya, ni minsan na hindi nito inunahan sa pagsabi na umuwi. Ngunit sa tuwing nakikita nito si Monty na tapos na ang trabaho, tila hindi ito makapaghintay na palayasin ang kaibigan niya. Hindi mo man lang pagmemeryendahin muna si Monty, ma. Wala akong naihanda ngayon, nak. Mamaya pa ako magluluto para sa hapunan natin. Baka magutom yan si Monty kakahintay. Ayos lang, Kayla. Sige po, mauna na po ako. Nandiyan ka na pala. Sakto, gutom na ako. Anong dala mo, ma? May pansit tsaka puto dyan sa plastic. Kumain ka na ron. Naku, huwag ka magpapalipas ng gutom, ha, Jerome? Sige na, kumuha ka na ron. Marami yon at mainit pa. Tumuloy si Jerome sa paghalughog ng mga supot na tinulungang buhati ni Monty. Umasta lang siya na walang narinig at nginitian lang si Kayla bago umuwi. Sa tagpong yon, hindi napigilang mainis ni Kayla sa ina. Grabe ka naman, ma. Hindi mo man lang binigyan kahit isang platito si Monty. Sabi mo wala kang hinanda eh. Ang dami niya, no? Ang OA mo naman. Hindi ka katamlay ng tomboy na yon kung hindi siya naabutan ng merienda. Tsaka, normal lang na hindi yung laging nakikikain dito kasi di naman siya kasama sa budget eh. May point naman ang kapatid mo, nak. Ngayon lang naman natin hindi nabigyan eh. Kadalasan naman doble pa nga kainon dito. Masyadong masiba. Pati parte ng pagkain mo inaagaw. Ako po mismo nagbibigay nun, ma. Grabe naman kayo dun sa tao. Ay sige, para kumalma ka na. Bibigyan ko na yun sa susunod. May hinanakit pa rin sa loob ni Kayla ngunit pinalipas niya muna dahil tila hindi naman siya siniseryoso ng ina at kapatid. Kinabukasan naman, maagap na tinutulungan ni Monty ang ama sa pag-aayos ng bangka nito. Ayaw na sana siyang patulungin ni Fernan dahil kauuwi lang nito galing sa pagbubuhat ng kung ano-ano. Ngunit mapilit pa rin ang kanyang anak na umalalay. Saktong napadaan naman sa kanila si Aling Ninda na todo ismid ng mamataan ng mag-ama. Hindi na nito napigilan ang bungangang mamuna. Nako, Fernan, sinasabi ko na nga ba, yung mga gawain na yan dapat lalaki ang kinukuha mong alalay at hindi ang unika iha mo. Nasanay na tuloy yan at naging ganyan na ang ayos. Magandang umaga sa iyo, Manang. Tumutulong lang po ako kay Papa, Lola. Wala namang pong masama ron at kaya ko naman. Mas mabigat pa nga po ang pagbubuhat ko ng tubig lagi eh. Gaya na lang po ng sa inyo. Kung hindi bagay sa akin ang ganitong gawain, kailangan sigurong tumigil na ako kakabuhat ng galon. Ano po sa tingin nyo? Iba naman kasi yon, iha. Ang akin lang naman, gaya ng lagi kong bilin, ayoko magpatuloy ka sa pag-asa lalaki kasi hindi ka aya-ayang tignan. Pagkakamalan kang tomboy niyan at walang lalaking magkakagusto sa'yo. Tuloy lang sa panenermo ng matanda hanggang sa nakalampas na ito sa kanila at nang magkatinginan na mag-ama, natawa na lang sila pareho. Kahit na ipahayag ni Monty ang sarili sa pananamit at ayos lalaki, ipinagpipilitan pa rin ni Aling Ninda ang gusto nitong mangyari. Kulang na lang, talagang sabihin ni Monty ang tunay na kasarian. Talagang nangingimi lang siya sa takot na ito'y atakihin sa puso sa maririnig kahit lantad naman ang mga senyales. Pagsapit ng hapon, basta na lang hinila ni Kayla si Monty papuntang court para mag-ensayo. Narinig niya kasi ang balitang sa susunod na linggo raw may mag-i-scout sa kanila para mag-recruit ng manlalaro ng badminton. Minsan nang naikwento sa kanya ni Monty na pangarap nitong makipaglaro ng badminton sa malalaking kompetisyon. At ngayong magkakaroon na ng oportunidad, ayaw niyang palagpasin pa yon ng kaibigan. Bakit mo kasi ko hinila papunta rito? Nakakagulat ka naman. Ano ka ba? Para saan pa? Di para makapag-practice ka. Hindi mo ba narinig yung kumakalat na balitang may mag-i-scout dito? Chance mo na itong ma-discover.
Naririnig ko nga pero para sa magagaling lang yon. Ano ka ba? Kapag nagpumilit akong sumubok, magmumukha lang akong katawa-tawa. Grabe ka, naalala mo talaga yung kinuwento ko noong nakaraan ha? Oo naman, kita ko kung gaano mo ka gusto maglaro. Wala namang mawawala kung susubukan mo, di ba? Susuportahan kita. Magdadala ako ng banner para sa'yo. Naantig naman si Monty sa bilib na pinapakita ng kaibigan. Yun nga lang, hindi niya pa rin maiwasang mawala ng tiwala sa sarili, lalo pat ang pwede niyang makasabayan may mga karanasan na sa badminton. Nag-aatubili rin siya sa kadahilan ng pwede niyang makalaban si Jerome na kapatid ni Kyla. Salamat sa tiwala, Kyla. Pero nakailigan ko lang naman kasi ang badminton eh. Hindi ako biyasa at kung may alaman ako, nakuha ko lang sa panonood. Kapag nga naglalaro ako lang mag-isa eh. Paano yan kapag may katapat na ako? Baka sablay pala talaga ako. Problema ba yun? Kaya nga ako nandito para tulungan ka. Kahit hindi ako expert, kaya ko naman maging kapartner mo muna. May 1 linggo pa tayo kaya pwede pa tayo mag-ensayo. Mukhang sayang lang sa oras at makakaabala pa ako sa'yo. Isa pa, may mga gagawin pa akong importante, Kyla. Sayang din yung perang kikitain ko. Puro ka naman dahilan eh. Sige na kasi, kahit 1 oras lang na laro. Kapag umayaw ka pa, magtatampo na ako. Sa huli, wala ring nagawa si Monty kung hindi pagbigyan ng pakiusap ni Kyla. Ginamit ng 2 oras na sinabi nito. Hindi na nila namalayan, nawili na sila sa paglalaro kahit nung una. Ginagamay pa ni Monty ang pagkilos ng may kapareha sa kabilang bahagi ng net. Sa ganong kaikling oras, hindi maikaila ni Kyla na may angking galing nga ang kaibigan. Kailangan lang talaga nito ng maayos na pag-ensayo para mahasa pa ang kanyang kakayahan. Bilang lumaki kasi siyang laging kasabay si Jerome sa bawat laro nito nung bata pa sila, alam niya kung may makakapantay man sa galing ng kapatid niya, si Monty na yun. Anong trip to, Kyla? Kaya pala wala ka sa bahay pagka-uwi namin ha. Dito lang pala kita mahanap. Kaya ba hindi ka sumama dahil gusto mo mag-practice ng palihim? Balak mo ba akong kalabanin ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Alam nating lahat na ako ang pinunta rito nung mag-i-scout. Sa ginagawa mong to, gusto mo pa yata akong kalabanin eh. Ang yabang mo rin talaga, no? Sinong nagsabi sa yung sure ball nang ikaw ang mapipili? Kaya nga may tryout para malaman kung sinong mas magaling. At may bala ka nga talaga. Halika rito, malilintikan ka talaga sa akin. Naalarma si Monty nang biglang hilahin ni Jerome ang kapatid. Nabatak ang buhok ni Kyla sa panggigigil nito, kaya naman todo ang hiyaw ng kaibigan ni Monty nang mapalakas ang puwersa ni Jerome. Nung unay hahayaan niya lang sana na mag-usap ang magkapatid, subalit ngayong ginagamitan ito ng dahas ng lalaki, hindi na niya napigilang makialam. Ano ba? Nasasaktan ako! Bitiwan mo si Kyla. Hoy, huwag kang makialam dito, tomboy ah. Baka ikaw ang masampulan ko dyan. Kalalaki mong taong nananakit ka ng babae. Bitiwan mo nga sabi! Matagumpay na inawat ni Monty ang ginagawa ni Jerome. Galit naman itong napatingin sa dalawa at balak sanang sumugod nang nagsipasukan ng ilang tao sa court. Nagpupuyos ito habang tinitingnan naman ni Monty ang kalagayan ni Kyla. Bukod sa markang naiwan sa braso nito sa paghila ni Jerome, buti na lang wala itong ibang bangas. Pasalamat ka may ibang taong dumating, kundi malilintikan ka talaga sa akin. Sa bahay tayo magtutuos, maghintay ka lang na traidor ka. Makakarating to kay mama. Dami-daming sinasabi, bahag naman ng buntot at asa sa sumbong. Umalis ka na! Kyla, pabayaan mo na siya. Ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Ano ka ba? Malayo sa bituka to. Puro lang pananakot ang kaya ng asungot na yon. Pagka-uwi ni Kyla, nakaabang na agad si Jerome at Suzette sa sala nila. Nakabusangot ang mukha ng kapatid niya habang ang nanay niya naman, problemado ang itsura. Tiyak na nakapagsumbong na si Jerome at ngayon pa lang, ramdam niya ng ibang bersyon ang sinabi nito kay Suzette. May kailangan tayong pag-usapan, Kyla. Maupo ka. Kailangan pa po ba? Parang sigurado na kayong ako may kasalanan. O kita mo naman kung paano sumagot yan. Dapat dyan turuan ng leksyon eh. Kumalma ka muna, Jerome. Kyla anak, totoo bang balak mong sumali rin sa tryout?
Mula bata ka pa, alam naman nating lahat ng trainings na yon para sa kapatid mo, di ba? Kung gusto mo naman, sa susunod na taon ka na lang. Kailangan to ng kakambal mo, iha. Napabuntong hininga na lang si Kyla sa inasta ng kanyang ina. Sanay na siyang gawing backup ni Jerome tuwing may kakulangan ito. Mula nang magkahiwalay ang magulang niya, mas lalo lang naging tutok si Susette sa kambal niya. Hindi na bago sa kanya ang pagkakaroon nito ng paborito. Ganun pa man, may kirot siyang nararamdaman na kahit sa ganitong pagkakataon, ang kapatid niya lagi ang nauuna sa lahat. Ma, wala po akong balak na kalabanin si Jerome. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko po pangarap na maging badminton player. Talagang siya lang tong todo assume. Bakit ka nagpa-practice kung wala ka naman balak? Baka tinatago mo lang tapos gugulatin mo kami sa mismong araw na yon. Para kay Monty yun. Naglalaro lang naman kami sa court. Panay ka naman sugod. At tigilan mo na yung pagdududa mong aagawan kita ng spot. Hindi katulad mo, hindi ako kulelat sa school na kailangan pang ma-scout para magkaroon ng career. Anak, ang sakit mo naman magsalita sa kapatid mo. Hindi malaking kasalanan kung siyang palaging kulelat sa eskwela. Hindi naman pagiging matalino ang batayan sa mundo. Ay, sige ma, ako na ulit ang may kasalanan. Mauna na ako sa taas. Pagkaalis ni Kyla, siyang pabalik-balik naman na lakad ni Jerome sa kanilang sala. Hindi siya mapirme dahil sa iniwang kaalaman nito. Kung tinutulungan pala ng kakambal niya ang tomboy na yon, ibig sabihin, may balak si Monty na sabayan siya sa tryout. Kaya naman ngayon pa lang, nagngingit-ngit na siya sa galit. Ipinagtaka naman ni Susette ang pagiging balisa ni Jerome. Anak, ano na naman bang problema? Nasabi na ni Kyla na hindi siya tutuloy. Kumalma ka lang. Hindi pwede to, ma. Kung tinutulungan niya ang tomboy na Monting yun, may chance ang ituro nun ng tekniko. Paano kapag nalusutan tayo ng tomboy na yun? Nako, yan lang palang inaalala mo. Walang binatbat ang batang yun sa'yo, okay? Anong panama nun sa'yo? Mula bata ka pa, tinetrain ka na ng mga profesional. Siguradong mapapahiya lang yun, anak. Kahit na, ma. Paano kung tamaan yun ng swerte? Isa lang ang kukunin ng scout kaya dapat sa akin yun mapunta. Kumalma ka, anak. Kahit makalusot yon, na talaga namang napaka-imposible, ikaw pa rin ang mananaig. Kakampi natin si Cap. Kaya kung sino mang scout yon, sure win na tayo. Pero magpakitang gilas ka pa rin, nak, ha? Para hindi halata. Napanatag sa kaalamang yon si Jerome. Tuloy-tuloy naman si Kyla at Monty sa pag-iensayo at talaga namang nakikitaan na ni Kyla ng kakaibang galing ang kaibigan. Ngayon, ilang tulog na lang ang bibilangin bago ang pinakahihintay nilang araw. Papalapit na ang inaabangan nilang ganap, kaya naman nagsipaghanda na ang mga manlalaro sa kanilang barangay. Dahil nag-arkila naman ng badminton court si Susette para sa training ni Jerome, mas maraming oras tuloy ang nasasamantala ni Kyla at Monty sa pag-iensayo. Nagiging mas madali na lang kay Monty ang paghampas ng raketa at mas bumibilis palalo ang kilos sa lahat ng bahagi ng court. At talagang tutok na tutok ang kanyang kaibigan sa pagtuturo sa kanya. Ngayon na ang huling araw ng kanilang training dahil bukas na mismo gaganapin ang tryout. Panatag na si Kyla na kaya na ni Monty at ramdam naman ito ang tiwala niya na labis niyang pinasasalamatan. Paano ba yan? Sasaba ka na bukas. Ready ka na ba? Kinakabahan pa rin ako pero sabi mo nga, wala namang mawawala kung susubukan ko. Salamat talaga sa tulong mo, Kyla. Sus, wala lang yon. Nag-enjoy naman ako tsaka sino pa bang magtutulungan kundi tayong magkaibigan lang? Oo nga, pero kung hindi dahil sa'yo, siguradong isa na naman to sa mga pagkakataong palalampasin ko. Babawi ako sa'yo sa susunod. Pangako yan. Sige, aasahan ko yan ha. Nga pala, sa'yo na to, Monty. Para kondisyon ka na bukas. Pansin ko kasing medyo sira na yung raketa mo Op, huwag ka nang umangal. Libre mo na lang ako kapag successful ka na, okay? Nagulat na lang si Monty nang iabot sa kanya ni Kyla ang isang nakabalot pang raketa. Halata sa kalidad na mamahalin yon. Base rin sa itsura, hindi pa yon gaanong nagagamit. Umalma man si Kyla sa tangkang pagbalik niya nang inabot nito.
hindi niya pa rin maatim na tumanggap ng sobra pa sa tulong na ibinigay nito sa kanya. Kayla, sobra na to. Libre na nga yung pagturo mo sa akin tapos ibibigay mo pa sa akin to. Ayos pa naman tong ginagamit ko eh. Hindi ko to kayang tanggapin talaga. Ay, sabi ko na nga ba, tatanggi ka ng malala. Pinaglumaan ko na yan, okay? Imbis na matambak lang yan sa amin, mas maiging mapakinabangan mo. Baka magalit si Jerome kapag nakita niya to. Wala naman siyang dapat ikagalit kasi sa akin naman yan. Pero kung hindi mo talaga kayang kunin ng libre, ganito na lang. Kapag nakuha ka sa tryout na to, pwede mong bayaran yung presyo nito. Paunti-unti kasi may matatanggap ka namang pera mula dun sa grant. Kapag hindi ka naman pinalad, papayag ako na ibalik mo sa akin. Ano, deal? Dahil sa sinabi ni Kayla, naging magaan ang pagtanggap ni Monty sa bigay nito. Inaasahan niya na kasing mababalik niya rin yon pagkatapos. Habang si Kayla naman, puno ng pag-asang makakapasok si Monty. Ngayon, hiling na lang niya na sana'y patas ang titingin sa mga manlalarong susubok sa patimpalak. Oh anak, nakarating ka na pala. Kumusta ang training? Pasensya ka na at hindi ako nakakapanood Pero asahan mo, bukas nandun ako. Ayos lang po, tay. Ano pong ginagawa niyo dyan? Ito nagpapainit ng daon pantapal sa likod ko. Naku kasi ang alon ngayon. Natsyempohan ang bangka natin at nahirapan akong magsagwan. Pero huwag ka mag-alala anak. Konting pahinga lang at mawawala rin tong kirot. Ayaw niyo po bang ipatingin sa center, tay? Ako na po maghahatid sa inyo ron ngayon. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo at may laro ka pa bukas anak. Magpahinga ka na ron. Sanay na ang katawan ko sa ganito. Mas mabisa pa rin ang mga halamang gamot kaysa sa mga ituturok sa akin ng mga yon. Hindi na nagpapilit si Fernan sa anak. Pinanood lang siya ni Monty na tumuloy sa pagpapausok ng dahon at magpahid ng langis na pampawala ng sakit nito sa katawan. Nakalakhan na niya ang ganong gawain ng ama. Ngunit minsan, hiling niyang mapatingnan nito ng maayos lalo't tumatanda na ito. Sa ganong isipin, pumasok na sa silid si Monty at mabilis pinahira ng luhang pumatak dahil sa awa sa kanilang sitwasyon. Ganun pa man, sa halip na panghinaan ng loob, yon ang nag-udyok sa kanya na galingan ang pagpapakita ng talento bukas. Kung ibibigay man sa kanya ang pagkakataon na mapili, pagsisikapan niyang magpursigi para sa ikaaahon nilang mag-ama. Kinabukasan, Anak, bilisan mo na dyan, gising na at makakain ka muna ng mainit na almusal. Sandali lang ho, tay. Gising na ho ako. Nag-aayos lang po ako ng gamit. Kumusta po pala ang pakiramdam nyo? May kirot pa po ba sa likod? Ayos na ako anak, ready na ako manood doon. At mag-cheer ako. Handa ka na ba sa laban mo? Si tatay talaga. Simpleng tryout lang naman po yun. Huwag po kayo masyadong umasa ha. Baka kasi matalo lang ako. Manalo o matalo, proud ako sa iyo Monty. Naku, kung nakikita ka lang talaga ng nanay mo, siguradong mas proud pa yun kaysa sa akin. pagkatapos muntik na magkaiyakan ng mag-ama, pumunta na rin sila ng sabay sa court. Doon, may nakahanda ng malaking net sa gitna at mga upuan para sa mga kabarangay nilang nais manood. Sa gilid naman, mapapansin ang pag-uusap ng kanilang punong barangay at ang dumayong scout. Minsan lang itong pagkakataon kaya naman grabe nila kung paghandaan. Nang papasok naman sila, nakangiting sinalubong ni Kayla ang mag-ama. Pagkatapos nilang ihatid si Fernan sa isa sa mga upuan, silang dalawang dumiretso sa parte kung saan naghahanda ang ibang manlalaro. Basta yung tinuro ko sa'yo, Monty huwag mong kalilimutan at huwag na huwag kang kakabahan. Kahit na ano mangyari, nandito lang ako sa side mo. Oo, Kayla, tatandaan ko lahat. Salamat ulit Pati na rin dito sa raketa. O tama na huwag mo nang simulan ulit yan. Kayla, bakit ka tumatambay dyan? Halika na at baka mawalan tayo ng magandang pwesto. Pagkaalis ni Suzette kasama si Kayla, hindi nakaligtas sa paningin ni Monty ang pailalim nitong pagtingin sa kanya. Inatake naman siya ng hiyaga yung mga lumang damit lamang ang suot niya. Mapurol na rin ang sapatos na hiniram niya kumpara sa mga magiging katunggali niya. Pagkalibot pa niya ng tingin, halata na siya lang ang iisang babae sa hilera ng mga manlalaro.
Nasanay kasi ang mga tao sa kanila na puro lalaki ang isinasabak sa palaro, kaya naman mas lalo siyang nakakuha ng pansin. Hindi naman nagpahuli ang grupo ni Jerome sa pagpuna noon. Tama nga ang chismis na may tomboy na naligaw rito. Akala ko talaga nung nakaraan joke time lang eh. Hayop, ang lakas naman ng loob mo talaga. Seryoso ka ba talaga dyan, Monty? Kung ako sa'yo, uuwi na lang ako bago pa ako mapahiya. Shh, hayaan mo na lang siya, tol. Boring naman kasi kung wala tayong pagtatawanan mamaya eh. Pinasok niya yan kaya magdusa siya. Hindi ako nandito para sa gulo, Jerome. Lahat tayo patas dito. Kaya kung may gusto ka mang patunayan, sa laro na lang sa harap ng scout. At sumasagot na siya. Sige, gusto ko yung fighting spirit mo, Monty. Pero kapag hindi ka napili mamaya, walang iyakan ha. Habang iniinsulto ni Jerome si Monty, sa kabilang banda naman, masipag na nagpapabango si Susette sa naturang scout. Kasama niya pa ang kapitan ng kanilang barangay na kumpare niya at ninong ni Jerome. Sinusubukan nilang iparating sa scout na si Coach Jude kung gaano kagaling ang binata. Yun nga lang, mukhang seryoso talaga ito at tutok lang sa pagbasa ng chart tungkol sa mga sasali. Coach, gutom na ho ba kayo? Naku, mamayang tanghalian, tiyak mabubusog kayo sa handa. Nagpabili talaga ako ng lechon at nagpaluto ng iba't ibang luto ng manok at baboy. Salamat po ma'am sa paghahanda. Nako, maliit na bagay lang yon dahil minsan lang naman may nagagawi ritong importanteng tao. Tapos nyo na bang tignan ng chart? Kita nyo yung pinakauna dyan na may pinakamahabang listahan ng achievements? Uniko iho ko yan, si Jerome. Sobrang galing yan. Kung pipili man kayo ng pambato, aba, wag na kayong lumayo. Sige po ma'am. Salamat sa suggestion. Nahalata ng kapitan nilang si Teroy na naaasiwa na ang scout. Kaya naman pumagitna na siya sa dalawa. Malaki-laki ang ginastos ni Susette para lang masiguro ang pagkapanalo ng kanyang anak. Kaya naman ayaw ng kapitan na ito pa mismo ang maging dahilan para mapurnada ang balak nila pareho. Baka akalain mo, Coach, na pine-pressure ka namin, ha? Ikaw nang bahala sa pagtingin sa mga sasali. Pero ito lang ang masasabi ko. Simula nung bata pa lang niya si Jerome, lagi kaming napapabilib sa galing niya sa badminton. Pwede naman siya mag-apply sa naglalaki ang team pero mas gusto niyang madiscover sa patas na paraan. Tunay na nakakabilib talaga. Oo nga, tama. Kayo na mismo ang tumimbang kung gaano siya kagaling. Salamat po sa mga karagdagang info mula sa inyo, Kap. Pagbubutihan ko po ang pagtingin sa bawat isa para patas at maging karapat dapat mismo ang mapili. Medyo may binago lang kami sa rules ngayong taon. Pero kung mapapatunayan naman itong si Jerome ang galing niya, win-win para sa ating lahat yon, tama? Yes po, tama kayo. Basta tandaan niyo ang pangalan yan, Coach, ha? Jerome with a G. Matagumpay na inilayo na ng kapitan si Susette bago pa tuluyang mairita ang coach sa pagpilit nitong huwag kalimutan ng kanyang anak. Napapailing na lang sa isang gilid si Kyla dahil mula pa dati, talagang ganito na ang gawain ng kanyang ina. Inaasahan niya lang ngayon na itong scout hindi madadala sa kung anong suhol at nang hindi masayang ang ganitong pagkakataon para sa taong mas karapat dapat para dito. Okay players, nabasahan na kayo ng rules kanina. Tumutok na, okay? Jerome, makakalaban mo si Joey sa first round. Ikaw ang server. Uy, unang round pa lang ikaw na agad ang kalaban. Paano ba yan, tol? Gagalingan ko pa rin, tol. Pero advance congratulations na. Play! Sa malakas na boses ng umpire bilang hudyat ng simula ng laro, ay siyang pagseryoso ng mga nanonood at manlalaro. Palingalinga sa kaliwat kanan ng mga manonood, nakasunod din sila kung saan dumapo ang shuttlecock. Ilang pares na ang naisalang at nagkaharap. At base sa dami ng panalo, namayagpag si Jerome at Monty. Hindi katagalan, sila na lang dalawang naiwang may pinakamataas na marka. Bilang parte ng patakaran, sila ang huling maglalaban. At ang mananalo sa kanila, ang siyang tatanghaling representative ng kanilang lugar. Nakakabilib din talaga ang tsamba mo, no? Pero huwag ka muna matuwa at iyak ang katumbas niyan mamaya. Mag-focus ka na lang sa laban, Jerome. Yabang mo na. Sige, basta huwag ka magpapaawa kay Kyla kapag natalo ka, ha?
Masyado ka na kasing nasanay na kampi siya sa'yo eh. Play! Nagsimula na ang mainit na laro. Sa panghuling round na yon, kahit pagod, doon ay mas tumutok ang bawat tao sa court. Noong una, halos pantay lang ang score nila sa bawat set. Ngunit sa huli, si Monty pa rin ang nagwagi. Sa score na 21-15, 21-18, ipinapakilala ko sa inyo ang nanalo sa larong ito. Si Monty! Palakpakan natin siya, mga kaibigan! Anak ko yan! Anak ko yan! Congratulations, Monty. Puntahan mo ako bukas, okay? Kap, pwede ba kami mag-meeting sa opisina mo? Oo naman, Coach. Congrats sa'yo, Monty. Galingan mo sa pagre-representa sa barangay natin, ha? Huwag mo kami ipapahiya. Opo, salamat po, Kap. Coach, pupunta po ako bukas. Sa gitna ng kasiyahan, makikita ang pagiging dismayado ng hanay ni Suset. Gusto mang kaninang sabayan ni Kyla ang pagpapahayag ng suporta ni Fernan kay Monty. Pinigilan siya ng ina at nakakatakot ang tinging binibigay nito sa kanya. Bagsak ang balikat ni Jerome na agad namang inalo ni Suset. Mapilit nitong hinahayag na gagawa siya ng paraan kahit kita naman ng lahat ang ebidensya kung sino nga ba ang tunay na nanalo. Anak, hayaan mo at kakausapin kong coach na yon. Kahit naman nanalo ang batang yon, hindi ibig sabihin na final na yon na siya na agad ang kukunin. So ano pang kwenta nitong palaro kung hindi naman final yun, ma? Dapat kasi una pa lang gumawa ka na ng paraan para hindi makapasok ang tomboy na yun eh. Malulusutan natin to, anak. Gagawin kong lahat para mapunta sa iyon kasi ikaw ang karapat-dapat. Kakampi natin si Kap kaya pwede nating takutin yon na... Ma, ano ba yan? Tanggapin nyo na lang kasing talo si Jerome. Palibasa, sinanay niyong nasusunod lahat ng gusto niyan kaya ganyan mag-react. Huwag mo kong simulan ngayon, Kyla, ha? At may pinagdadaanan ng kapatid mo. Kung tutuusin, isa ka sa may kasalanan kung bakit nakalusot yon. Kung hindi mo sana tinulungan, edi si Jerome ang winner. Ewan ko ba sa yung bata ka? Hindi ka na nga nakakatulong sa pamilya natin? Tinraidor mo pa ang sarili mong kapatid? Dapat talaga binigay na lang kita sa tatay mo eh. Pagka-uwi naman ni Fernan at Monty sa kanilang bahay, pinagsaluhan nilang niluto ng ama na pansit sabay bukas ng isang balot ng tinapay. Hindi man kasi garbo tulad ng iba ang kanilang selebrasyon, tunay na tuwa naman ang kanilang nararamdaman sa ganitong pagkapanalo ni Monty. Naging masaya ang pagkukwentuhan nilang mag-ama tungkol sa pagkakapanalo niya. Kinabukasan, Anak, kaya mo ba mag-isa? Pasensya na hindi kita masasamahan ngayon, ha? Ayos lang po, tay. Mag-uusap lang naman po kami ni Coach eh. Baka mabilisan lang din kami. O sige anak, balitaan mo na lang ako pag-uwi, ha? Mag-ingat ka ron. Huwag kang paapi kung may mangmataman sa'yo. baon ang bili ng ama. Tumuloy na si Monty sa opisina ng kanilang kapitan para kitain doon si Coach Jude. Hinanda na niya ang kanyang sarili dahil kabado siya sa maaari nitong sabihin. Alam niya namang may bentahe siya at siya ang nanalo. Ngunit may iba pang pwedeng mangyari dahil marami ang hindi pabor doon. Hinahangad niya lang na kung anuman ang posibilidad, sana'y sa mabuting proseso ito idaan. Sa loob naman, hinihintay na lang ng coach na dumating ang nanalo kahapon. Nais niyang personal na makausap ang manlalaro dahil sa pinamalas nitong teknik. Bihira lang siyang makakita ng ganong talento. Kaya naman gusto niya sanang siguraduhin na handa na itong ipasok sa kanyang team. Hello po, Coach. Magandang umaga po. Kanina pa po ba kayo naghihintay? Pasensya na po, hindi ko na itanong kahapon kung anong oras ako dapat magpunta eh. Naku, no worries. Kapapasok ko lang din. Maupo ka, Monty. Gusto ko lang pag-usapan ang style ng laro mo kahapon. Ganun ho ba? Naku, siguro nahalata niyo yung paglalaro ko na medyo palyado. Pasensya na po talaga. Kung bibigyan niyo pa po ako ng pagkakataon, mas pag-uusayan ko pa po at mas pagpapractice pa akong maigi. Hindi naman ganun ang problema, Monty. Although mapapakinabangan mo rin ang training sa katagalan. Ang gusto ko lang sabihin na sobrang maganda ang pinakita mo sa court. Sobrang galing! Naantala ang papuring yun ng coach nang biglang sumulpot sa opisina si Suset. Kasunod nito ang kapitan at si Jerome na matalim ang binibigay na tingin kay Monty. Nabigla naman doon si Coach Jude dahil ang akala niya
wasto naman siyang nakapagpaalam sa kapitan sa paggamit ng opisina. Mas lalo siyang naguluhan sa nangyayari ng prente pang umupo na walang paanyaya ang mag-ina at si Kapitan Teroy naman nakaantabay lang sa gilid. Kap, may problema po ba? Pasensya na, Coach. Bilang punong barangay, bukas ako sa mga hinaing ng pinamumunuan ko. Alam kong nakatakda tong oras na to para sa usapan niyo ni Monty. Pero may gusto muna sanang sabihin si Ma'am Susette. Alam kong may winner na kahapon. Pero may gusto sana akong iapila. Importante ito, kaya naman dapat bigyan ng pansin. Sige ho, kung ayos kay Monty. Ayos lang ho, unahin niyo na muna yan. Kahit gaano kabanayad ang boses ni Monty, tila naiinsulto ang mukha ni Susette sa sagot nito. Hindi mapapalagpas ng ginang na mananatiling talunan ng kanyang anak laban lamang sa tagabuhat nila ng dumi. Kaya maaga pa lang kanina, naghihimutok na siyang pilitin ng kapitan na kumbinsihin ang coach na ibahin ang desisyon. Nag-atubili pa kanina si Kapitan Teroy ngunit bumigay rin ang takutin ng ginang na babawiin ito ang pagbibigay ng pondo sa barangay. So, ito na nga ang concern ko, Coach. Tanggap ko naman na ibang nanalo sa laro kahapon. Kasi meron talagang chinatsamba kung minsan. Pero ang hindi ko matatanggap kung pati sa pagiging pambato, baguhan ang ilalaban natin. Gets mo ba ako, Coach? No offense Monty. Pero dapat siguro ang pambatong kukunin may napatunayan na. Gaya nitong si Jerome ko, kung sa credentials lang naman, ito ang mas lamang. Agree ako, Coach. Hindi naman kasi sasapat na skills lang ang batayan. Dapat may kakikitaan din tayo ng mabuting karakter sa isang manlalaro. May point naman ho kayo, pero may standard din po kasi kaming sinusunod. Ang gamit po ng laro kahapon para matignan kung sino mas magaling at si Monty na nga ho yun. Kung credentials lang ang inaalala nyo, kayang-kaya pong mapunan ni Monty yun sa mga tournament na ipapanalo niya. Hindi mo ba makita na maayos ang itsura niyan, Coach? Hindi mo nga alam kung lalaki o babae yan. Aanhin mo naman ang galing kung kahiya-hiya naman ang itsura. Susette, Tila tumiklop sa kinauupuan si Monty habang ayaw paawat ni Susette sa pamimintas. Pilit namang pinakakalma ng kapitan ng ginang bago pa ito mawala ng pag-asang masunod ang gusto. Kita na rin kasi ang pagkadismaya sa mukha ng coach. Kaya bilang pumapagitna, binulungan ni Kapitan Teroy si Susette na umayos na. pagpasensyahan mo na tong si Susette, Coach. Nadala lang siya ng emosyon at mahal na mahal niya talaga ang barangay namin . Oo, nabigla lang ako. Hindi ko sinasadya, Monty. Tapos na ba kayo sa concern nyo? Teka lang, Coach. Paano kung ganito na lang? Para pata sa lahat, pwede tayo magkaroon muna ng observation period. Titignan lang natin ang karakter ng ipambabato kahit mga ilang araw lang bago natin isabak. May mga kaso kasi na ayos naman ang player nung una, pero palyado pala sa ugali kasi nananakit ng teammates. Gusto lang nating lahat maiwasan yon. Ano sa tingin mo? Medyo hassle na to, Kap, tsaka parang wala namang sense yan. Pero kung yan ang makakapanatag sa inyo, sige, magkita na lang tayo next time, Monty ha. Aasahan kita. Pagkaalis ng coach, ay siya ring paglabas ni Monty dahil ayaw niyang maiwan kasama sina Susette. Naiwan naman doon ang tatlo. Nakabusangot ang ginang dahil hindi nasunod ang gusto niya sanang mangyari agad-agad. Ipinaliwanag naman sa kanya ng kapitan ng balak nito na nakapukaw naman ang interes ng mag-ina. Dapat umpisa pa lang, magtanim na tayo ng pagdududa sa mga tao. Kilala yung batang yun na mabuti rito sa atin . Kaya hindi tayo pwedeng pabara-bara kung sisiraan natin siya. Paano naman yun, Ninong? Tatanggalin ba namin siya sa trabaho? Alam nyo naman na doon na mamasukan sa amin yan . Ay, madali lang yan. Hindi. Di ba close si Kyla kay Monty? Pwede niyong gamitin ang pagiging malapit nila para idiin yung isa. Pero sa parting to, kayo nang bahala sa iba pang gagawin. Sapat na siguro ang tulong ko, Susette. Doon sinimulan nila ang pagbuo ng kanilang masamang balak. Ngayon, kailangan na lang nilang kumbinsihin si Kyla na sumama sa kanilang plano. Kaya naman ang sumapit ang gabi, ipinaghanda ni Susette ang anak ng tingin niya'y paborito nitong putahe. Binilhan niya rin ito ng bagong damit bilang suhol para ito'y mapasunod kung hindi gumana ang niluto niya.
Pagkarating naman ni Kyla, nanibago siya sa ikinikilos ng ina at kapatid. Uy, nandito na si Kyla, ma. Pinagluto ka ni mama ng paborito mo ron, oh. Sana all. Ano nangyayari? Maganda na agad ang mood nyo? Hindi na kayo malungkot dahil kahapon? Nako anak, wala na yon. Ang importante, nakasali ang kapatid mo. May ibang chance pa naman eh. Oh, maupo ka muna. Pinaghain kita ng paborito mong sinigang na hipon. Ma, allergic ako sa hipon. Ay, sorry anak. O sige, yung adobo na lang. Pagkatapos mong kumain, pumunta ka sa sala at buksan mo yung pinamili kong dress sa'yo ha. Naku, matagal-tagal na rin mula nang mabilhan ko ng damit ang unika iha ko eh. Tila nasa loob ng panaginip si Kyla dahil sa inaasta ni Susette at Jerome. Sa halip nga lang na masiyahan siya, tila may mabigat na pumipiga sa kanyang sikmura. Dahil nang huling gawin ito ng ina sa kanya, may paboritong hiningi kapalit ng kabaitang ipinapakita. Hindi rin niya tuluyan pang nakakalimutan ng masasakit na salitang sinabi ni Susette pagkatapos ng laban kahapon. Ano anak, nagustuhan mo ba yung dress? May kailangan po ba kayo sa akin ma? Sabihin nyo na lang po. Grabe ka naman anak. Hindi ba pwedeng gusto lang kitang ilibre ngayong araw? Nakakasama ka naman ng loob. Diretsay mo na lang kasi, ma. Nakakayamot. Ay siya, sige. O ito na nga Kyla. Minsan lang tong pagkakataon para sa kapatid mo. Naisip lang namin na para mabawi ang pagkapanalo na para sa kanya, kailangan nating may gawin. At para magawa yon, mahalaga ang gagampanan mong papel. Pinaliwanag ni Susette ang plano na ipapagamit nila kay Kyla ang rason na gusto nitong ipagdiwang ang pagkapanalo ni Monty para imbitahan nitong makipag-inuman. At mula roon, ihahanda nilang lugar para palabasin na pinagsamantalahan siya nito, na ang kailangan lang gawin ni Kyla pagkatapos nun, magpanggap na sobrang malubha ang nangyari. Wow ma, hindi ko akalaing aabot kayo sa ganito. Gagawin niyo pa akong pain? Ako na sarili niyong anak? Hindi naman ikaw magmumukha masama eh. Bali iimbitahan mo lang siya tapos iiyak ka lang, ganon. Simple lang naman eh. Bakit hindi ka makatulong? Ang lala niyo, para lang sa ganong bagay maninira kayo ng buhay ng iba. Hindi ko kayang gawa ng masama si Monty. Puro kabutihan ang pinapakita sa inyo ng tao tapos gaganituhin niyo. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo, iha. Mamili ka. Susunod ka o palalayasin kita rito. Kilala mo ko, Kyla. Hindi ako mangingiming kalad ka rin kapalabas at iwanan sa lansangan. Dahil sa labis na pananakot ni Susette kay Kyla, wala rin ito nagawa kung hindi sumunod sa plano ng ina. Pikit mata niyang tinawagan si Monty kinabukasan para imbitahan ito sa hinandang lugar ng kanyang ina sa kanilang likod bahay. Halos mapaatras na si Kyla nang makita niya si Monting nakangiti sa kanya nang salubungin niya ito. May dala pa itong pagkain na hula niya, gumasta pa ng sariling pera. Pagkaupo nila, pansin ni Monty ang pagiging balisa ng kaibigan kaya hindi niya maiwasang mag-alala. Kyla, ayos ka lang ba? Kanina ka pa hindi mapirme ah. Pwede namang sa ibang araw na lang tayo ulit magkita. Pahinga ka na lang muna. Ayos lang ako, ano ka ba? Kailangan nating i-celebrate tong pagkapanalo mo. Congrats ulit, Monty. Pasensya na hindi kita nabati nung mismong araw na yun ha. Salamat pero okay ka lang ba talaga? Nag-aalala ako sa iyo eh. Mukhang balisa ka. Magsabi ka lang sa akin, Kyla, kung may problema. Hindi mo talaga deserve to, Monty. Ang totoo niyan. Kyla, halika rito, bilisan mo. Bumalik ka na lang dyan mamaya. Mas lalong nabahala si Monty sa ikinikilos ng kaibigan nang napapitlag ito sa simpleng tawag ng ina. Bakas din ang kakaibang takot dito nang mapatingin ito sa kanya bago magpaalam saglit. Nang makapasok naman si Kyla, agad na kinurot ito sa braso ni Susette. Hinala na ng ginang na maduduwag ito. Kaya buti na lang at bantay sarado niya ang anak at napigilan niya ito sa pagtangkang umamin kay Monty. Kailan ka ba mapapakinabangan ha? Simpleng gawain hindi mo magawa. Halatang napipilitan ka ron. Nagmumukha ka tuloy tanga. Please ma, itigil na natin to. Hindi ko kayang gawin. Kita mo yan nakabalot na garbage bag sa pinto, Kyla? Mga damit mo yan. Kapag binigo mo kami ng kapatid mo ngayon,
Isang hagis ko lang na mga yan sa labas, bahala ka nang magpulot. Ma, tigilan mo yung kakaiyak mo. Dali mo to, yung pulang baso para sa kanya tapos tong isa para sa'yo. Bilisan mo na at huwag mong ipahalatang umiiyak ka, ha? Bago pa man questionin ni Kyla si Susette kung anong ipinadala nito sa kanya, itinulak na siya nito palabas. Pumikit siya ng mariin at sa isip niya na kailang hingi siya ng tawad sa kanyang gagawin. Kung hindi lang siya naiipit sa sitwasyon, hindi siya magpapapilit sa ina. Ngunit ngayong handa na itong itakwil siya kapag nagawa niyang sumuway, labis niyang ikinahindik yon. Pagkabalik ni Kyla sa pinag-iwanan niya kay Monty, hinanda niya ang kanyang ngiti. Sorry, natagalan. May pinagawa lang si Mama. Pinagalitan ka ba niya kasi kasama mo ko? Hindi. May inutos lang siya. Ito pala yung tinimpla ko kanina. Hinay-hinay sa pag-inom. Idura mo lang kung pangit ang lasa. Naku, tiwala ako basta gawa mo. Simot to sa akin. Pinigilan ni Kyla ang nginig ng kanyang kamay sa pag-abot dito ng pulang baso. Nang tanggapin naman ito ang inumin at nilagok, siyang lunok din ni Kyla ng katotohanang parte na siya ng kasamaan ng ina. Nakasangkapan na siya sa paninira kay Monty. Napakapit si Monty sa mesa dahil sa hilong biglang nadama. Nagsipasukan sina Susette, Jerome at Joey. Inayos nila ang pwesto para magmukhang may pamemwersang naganap habang si Kyla naman nanonood lang sa isang gilid. Nang mapansin siya ni Susette, nagulat na lang siya nang bigla siya nitong pinagsasampal. Marahas din nitong ginulo ang kanyang buhok, sabay hila sa kanyang suot na damit. Ma, bakit mo ako sinasaktan? Nagawa ko ng gusto mo. Kumalma ka nga. Parte lang to ng palabas para mas makatotohanan. Kailangan mukha ka talagang biktima. Ma, tama na po. Ayan, okay na. Mukhang kapanipaniwala na. Ano sa tingin mo, Jerome? Ang galing ah, mukhang totoo yung luha. Stay put ka lang na ganyan ha, Kyla. Maya-maya lang gigising na tong si Tomboy. Tapos ikaw naman, diyan ka lang sa isang gilid. Ipagpatuloy mo yung kawawang pose mo. Napabalikwa si Monty nang bigla niyang maramdaman ang lamig ng tubig na ibinuho sa kanyang mukha. Nang magmulat siya ng mata, doon niya natunghayan ang dalawang taong mukhang may pakana sa nararamdaman niyang lamig. Nang mamukhaan niya si Jerome at Joey, nagtaka siya. Puno ng kaguluhan ang isip niya. Balak niya sanang tanungin ang dalawa nang marinig niya ang nakabibinging sigaw ni Susette. Diyos ko, ang anak ko! Anong ginawa mo, Monty? Ganito bang igaganti mo sa amin sa kabutihang pinakita namin sa'yo? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Naguguluhan din po ako. Walang hiya ka? Pagkatapos mong gawin to sa anak ko, aasta kang walang alam? Tignan mo si Kyla, Monty. Tignan mo ang ginawa mo! Kyla? Nakita ni Monty ang kaibigan na umiiyak sa isang sulok. Gulo-gulo ang damit at buhok nito at parang may bakas ng pasa sa balat. Balak niya sana itong lapitan at aluin ng may mga kamay na tumulak sa kanya para hindi yun matuloy. Kahit na bumagsak na siya sa lupa, pilit pa ring inaabot ni Monty ang pwesto ni Kyla sa pagnanais na matulungan ito. Hindi niya kayang makita itong umiiyak kaya kahit masakit na ang natatamo niya sa tangkang pagpigil sa kanya, tiniis niya yon. Pinagtulungan siyang ipirmi kalaunan ni Jerome at Joey sa isang pwesto. Nang nagpumiglas siya ng kaunti, binaluktot ni Jerome ang kamay niya sa likod na siyang ikinadaing niya sa sakit. Nasa ganoong sitwasyon sila nang magdatingan sina Kap kasama ang mga tanod. Dumating kami agad pagkatawag mo, Susette. Sige, ikwento mo sa akin na nangyari. Kap, hahatiran ko sana ng pagkain tong anak ko kasama ang kaibigan niya. Nakita ko na lang siyang balak pagsamantalahan ng anak ko. Mabuti na abutan ko bago lumala. Hindi ko akalain magagawa niya yun kay Kyla. Ang laki ng tiwala ko sa batang yan kahit di ko gaanong kilala. Pero itong ginawa niya, hindi ko mapapalagpas. Bigyan niyo ng hustisya ang anak ko! Makakaasa ka idadaan namin to sa maayos na proseso. Sa ngayon, dadalin muna namin siya sa station para maimbestigahan. Ayos ka lang ba, Kyla? Nakita niyo naman ang lagay niya, Kap. Mukha bang okay yan? Sa ngayon, hindi muna kami haharap sa magtatanong kay Kyla.
Kailangan niyang makarecover muna bago makapagsabi ng nangyari. Sa sobrang bilis ng pangyayari, sa isang iglap, sakay na ng cruiser si Monty at natagpuan na lang niya ang sarili sa isang selda. Paulit-ulit siyang tinatanong sa maaari niyang motibo, ngunit paulit-ulit din niyang sagot na wala siyang ideya sa nangyari. Ang alam niya lang, nagbabanding silang magkaibigan at nagising na lang siyang ganun na ang nadatnan. Walang mapuntahan sa kasalukuyan ng investigasyon kaya naman hinihintay na lang nila ang statement na manggagaling mismo kay Kyla. Samantala, matagumpay na ikinalat ni Susette ang balita at nang makarating yon kay Aling Ninda, siyang panhik ng matanda para puntahan si Fernan. Fernan! Fernan, lumabas ka dyan! Ano ho yun, Aling Ninda? May problema po ba? Yung anak mo, Diyos ko, nandun sa presinto. Iniimbestigahan ng mga pulis. May ginawa raw doon sa babaeng anak ni Susette. Ito na nga ba ang sinasabi ko, Fernan? Ano? Nagmadaling sumugod si Fernan sa istasyon ng pulis pagkarinig nun at nadatnan niya nga sa isang selda na kawawang nakayukulang si Monty. Tila nawawalan ito ng pag-asa at nang makita siya nito, mas lalo lang itong napayuko. Kilala ni Fernan ang anak at wala sa hinagap niyang kaya nitong gawin ng isang kahindik-hindik na bagay. Kaya naman agad niyang pinakiusapan ng kapitan na naroon pa rin sa lugar. Kap, ilang taon na kami naninirahan sa lugar na to. Kilala mo mula pagkabata si Monty. Lagi siyang tumutulong sa inyo ng walang kapalit. Kayo mismo alam niyong mabuti siyang bata kahit natampulan siya ng tukso. Bakit niyo naman kinulong na parang kriminal ang anak ko? Huminahon ka muna, Fernan. Gusto ko mang paboran si Monty kaya lang matibay ang ebidensya laban sa kanya eh. Naiipit din ako dito. Bilang siya lang naman ang pinakabata rito sa station. Ang pakonsuelo ko na lang, hindi ko siya isasama sa ibang bilanggo. Bukod doon, wala akong kapangyarihan dito. Kung may dapat kang pakiusapan, si Susette na yon. Paano nangyari ang lahat ng to? Wala naman kami inaargabyado Pero bigla na lang nagkaganito. May pangarap pa yung anak ko, Kap. Nagsisimula pa lang siya. Nangihinayang din ako, Fernan, pero wala na akong magagawa. Ang pwede mo na lang gawin, kausapin si Susette. Pakiusapan mo si Kyla na klaruhin ang nangyari. Ginawa nga ni Fernan ang payo ng kapitan. Pabalik-balik niyang pinuntahan ang bahay ni na Susette. Ngunit talagang ayaw siya nitong pakiharapan. Habang gano'n naman ang ginagawa niya, araw-araw niya ring binibisita si Monty. Ilang araw niya ring ginawa yon. At sa tinagal, pansin niya ang pagbagsak ng katawan ng kanyang anak. Hindi nito nauubos ang dinadala niyang pagkain at nawala na rin ang sigla sa mata nito. Tanging palihim na pagtangis na lang ang nagawa ni Fernan dahil sa tuwing kaharap niya si Monty, pilit niyang pinapatatag ang sarili. Nakakalungkot man na nangyari, pero kailangan natin magpatuloy sa pagkuha ng manlalaro. By default, bilang ikaw ang sumunod na highest scorer, Jerome, ikaw na ang kukunin nitong barangay nyo bilang pambato. Sigurado ka bang handa ka ng gampanan to? Maiintindihan ko kung balak mong ipasa sa iba dahil sa pangyayari sa pamilya nyo nitong nakaraan. Ay hindi po, Coach. Tatanggapin niya po yan ng buong puso. Tama, Coach. Tinatanggap ko po. Salamat po sa pagtitiwala. O sige, mukhang okay ka naman . Welcome sa team. Labis ang pagpupunyagi ng mag-ina hanggang sa pag-uwi. Si Kyla naman, nanatiling tahimik na pinanonood ang pamilya niya na nagsasaya bunga ng pagwasak sa inosenteng tao. Hindi siya pinapansin ng mga ito. Pabor din ang pagiging tahimik niya dahil mas lalong nakikitang apektado nga ito sa nangyari. Sa gitna nga lang ng kanilang pagsasaya, may malakas na boses na tumatawag mula sa labas na ikinainis naman ni Susette. Yung tatay na naman yata yan nung tomboy, ma. Harapin mo na. Total, nakuha naman na natin yung gusto natin eh. Nakakarindi na rin. Araw-araw na lang nandyan yan. Hoy, Fernan, hindi ba sinabihan ka na huwag ka mambulabog dito? Gusto mo yatang samahan ng anak mo sa kulungan. Susette, pakiusap. Alam nating pareho na hindi yun magagawa ni Monty. Kung may galit ka man, sa akin mo na lang ibuhos. Gagawin kong lahat basta palayain mo lang ang anak ko. Lahat pala ha? Sige, lumuhod ka dyan sa putikan sa labas. Titignan ko kung gaano katindi ang kaya mong isakripisyo para sa mabuti mong anak. Ma, ano ba? Manahimik ka, Kyla. Ngayon,
Tignan mo kung anong kaya kong gawin sa hindi sumusunod sa akin. Tignan mo kung paano lumuhod yung lalaking yan sa harap ko. Walang pag-aalinlangan na lumuhod si Fernan sa putikan kahit nagsilabasa na mga kapitbahay na nakikiusyoso. Wala siyang pakialam sa kahihiyan kung kapalit nun, kalayaan ang kanyang anak. Tuwang-tuwa naman si Susette na pinanonood ang lalaki mula sa loob ng kanyang bahay. Habang si Kyla, hindi na maatim ang nangyayari at napaalis na. Walang sumaway sa malupit na ginang. Sa halip na pagmamalasakit, intriga lang ang nanaig sa mga tao sa paligid. Kinabukasan, Anak, bangon na dyan. Makakalaya ka na. Paano nangyari to, Tay? Nagsalita na ba si Kyla? Sabi ko na nga ba, siya lang din ang makakatulong sa akin para maabswelto ako rito. Anong sabi niya, Tay? Umuwi muna tayo, anak. Kailangan mong kumain na maayos para makabawi ka ng lakas. tinago ni Fernan sa anak ang dahilan kung bakit ito nakalaya. Pagkatapos niya kasing mapahiya kahapon at umuwi, nagulat siya nang mismong si Kapitan Teroy na ang kumatok para ibalita na inuurong na ni Susette ang kaso. Gusto man niyang ilaban ang pagiging di patas ng pangyayari, ayaw na rin niyang palakihin ang gulo. Nais niya na lang na magsimula ulit si Monty. Salamat sa walang sawang suporta sa akin kahit nasa kulungan ako, Tay. Ikaw lang talaga ang naniwala sa akin. Pasensya na po kung dahil sa akin napurnada yung pagkuha sa akin ng scout. Promise po, babawi ako, Tay. Malamang anak kita kaya hanggang sa huli kakampi mo ko, Monty. Kahit ano pa makamit mo, proud ako sa'yo dahil lumaki kang mabuting bata. Unti-unti lang, anak. Babangon tayo. Iyon ang naunang balak ni Fernan, ngunit nang makita niyang umuwing puno ng pasa si Monty isang araw, unti-unting nalilihis ang ganong plano niya. Kahit na nalinaw na ang tungkol sa kaso, may mga tao pa rin sa kanila na iba ang takbo ng pag-iisip at pinilit gumamit ng dahas para gantihan si Monty. Noong una, simpleng pangiinsulto lang ang dinaranas ni Monty sa tuwing balak niyang tumulong sa pagbubuhat ng tubig. Ngunit kalaunan, sadya na siyang inaabangan sa madilim na parte na kanyang dinadaanan. Sa isang partikular na gabi, nasobrahan sa pananakit ang mga tambay at halos gumapang na pauwi si Monty sa kanila. Halos atakihin sa puso si Fernan sa kalagayan ng anak at agad niya itong inalalayan. Anak, Diyos ko, sino may gawa nito sa'yo? Kasalanan ko to, Tay. Pasensya na po. Ano ka ba naman, Monty? Teka lang, hintayin mo ko at gagamutin natin yung sugat mo. Labis ang pagkataranta ni Fernan habang nilalagyan ng paunang luna sa mga galos ng anak. Nilinisan niya rin ang dugong dumaan mula sa mga sugat sa abot ng kanyang makakaya. Inobserbahan niya si Monty pagkatapos niyang magamot. Ngunit nang makalipas ang ilang oras, bigla itong dumaing. Nang tingnan ni Fernan ay sobrang taas ng lagnat nito ngunit panay ang sabing nilalamig siya. Dahil hindi tumalab ang halamang gamot na meron siya, wala na siyang ibang pagpipilian kung hindi ang dali na ito sa center. Sinikap niyang balutin ng jacket si Monty at pansamantalang lumabas para sana magtawag ng tulong. Una niyang pinuntahan si Aling Ninda. Subalit isang malakas na pagsara lang ng pinto ang naging sagot ng matanda sa paglapit ni Fernan. Tila nakalimutan na nito ang mga naitulong ni Monty at kung paano naging mabuti ang kanyang anak sa matanda. Maging ang sumunod na kabahayan na hiningan niya ng tulong, kung hindi siya harapang tinatanggihan, nagbingi-bingihan naman sa kanyang pagtawag. Wala na siyang nagawa sa huli kung hindi ang umuwi at sikaping akayin mag-isa ang anak papunta sa malapit na center. Buti na lang, hindi pa siya nakakalayo sa kanila. May dumaang tricycle na hindi taga roon. At hinatid sila sa mismong ospital sa halip na sa center lang nang makitang malala ang lagay ni Monty. Pinapangako ko, anak, magdurusa ang lahat ng nanakit sa'yo. Gaganti ako. Huwag niyo pong gawin yun, Tay. Hindi mo dapat pantayan ang kasamaan nila. Magiging ayos lang po ako. Pero anak, Mangako po kayo. sige anak, pangako. Pagkatapos siyang ngitian ni Monty,
Agad itong nawala ng malay. Sakto namang kararating lang nila sa ospital kaya agad silang dinaluhan doon. Nang masiguro ni Fernan na magiging mabuti ang kalagayan ni Monty habang bumabawi ng lakas, umuwi siya saglit para buuin ang balak niya. Alam niyang nangako siya sa kanyang anak ngunit hindi na niya kayang tiisin pa ang ganong sitwasyon. Alam din kasi ng kanyang anak na bukod sa pagsandal niya sa mga halamang gamot, may iba pa siyang karunungang alam. Matagal niyang kinimkim yon dahil gusto niyang sa mabuting paraan lumaki si Monty. Subalit ngayong umabot na sa sukdulan ng kasamaang ipinamamala sa kanila, mukhang tama lang na pantayan niya yon. Sa binuklat pang libro na matagal nang nakatago, binasa ni Fernan ang ritual na turo pa ng kanyang mga kalulololohan. Parang may sariling utak naman na nagpaikot-ikot sa palanggana ang mga hinanda niyang malalaking isda. Pagkatapos ng kanyang ritual, dahan-dahan ang kanyang pagkilos patungo sa pampang. Doon ay pinakawalan niya ang kalahati ng mga isda at ang kalahati naman, pinakawalan niya sa dam na pinagmumulan ng tubig ng kanilang barangay. Habang pababa ang bilog na buwan, siya ang pagtatapos din ng isinagawa ni Fernan. Ngayon, ang natitira na lang na gawain niya, iligpit ang gamit nilang mag-ama para tuluyan ang lisanin ang lugar na dagok lang ang ibinigay kapalit ng kabutihan nila. May magandang balita ako sa iyo, anak. Makakauwi na po ba tayo? Nagsasawa na po ako rito sa ospital, Tay. Hindi, iba to. Tanda mo ba yung scout na si Coach Jude? Nakausap ko siya, nak. Pinaliwanag ko sa kanya nangyari. Nangihinayang din siya dahil bilib talaga siya sa husay mo. Hindi ka niya makukuha sa team nila. Pero pwede ka raw niyang i-refer sa iba pang team na lalaban sa regionals. Kailangan lang nating manatili sa lugar nila para sa training. May lilipatan tayo ron. Pero lahat ng yun, libre. Sakto naman may trabaho ron na para sa akin. Ano sa tingin mo, anak? Masyado naman pong mabilis. Paano na po ang naiwan natin dun sa atin? Baka magulat sila na bigla tayong mawala. Anak, ayoko man sakta ng damdamin mo. Pero wala na tayong lugar doon kahit noon pa man. Kapag nanatili tayo ron, hindi sila titigil hanggat may nabubuhay sa atin. Kaya samantalahin na rin natin tong nagbukas na pagkakataon. Dito na lang tayo babawi, anak. Pagkagaling sa ospital, walang lingon-lingon na nilisan na mag-ama ang lugar na yon. Ilang buwan pagkatapos nilang lumipat, nabalitaan na lang nila sa mga karatig bayan ang balita. Mula ng araw na umalis sila, nagkasakit ang lahat ng tao sa barangay na yon. May isang pamilya pa raw doon na kilala dating mayaman. Ngayon ay parang hayop kung umasta dahil buhay na isda ang kinakain kahit galing sa putikan. Sa ngayon, bawal nang puntahan ng mga dayo ang lugar sa malubhang lagay nito. Kahit ang mga sektor ng pamahalaan na naisa ng makatulong, sumuko rin sa huli. Ang dating barangay na sikat sa ibang bayan dahil sagana at marangya, ngayoy tila sementeryo na. Ngunit ang kaibahan, buhay pa ang mga nakatira dito at unti-unti silang pinapatay ng kanilang karamdaman. Isa ang dinanas ni Monty sa maituturing na kwentong natapos sa pighati. Sa katunayan, dapat lang napakitaan sila ng pagdadalamhati na sana'y itatak pa rin natin ito sa ating isip kahit paunti-unti, na ang bawat minimithi ay walang magandang sukli kung hindi ito para sa ikabubuti. Wakas!